Pangulo sa tanggapan ng DOLE. Sigaw nila nasaan na raw ang matagal nang hinihinging 125 peso across-the-board wage increase ng mga manggagawa. At pagkatapos silang itaboy ng mga pulis, dumiretso sila sa Mendiola kung saan nagsagawa sila ng protesta kasama ang ilang militanteng grupo. Ang grupong Alliance of Concerned Teachers naman, binigyan ng lagpak na grado ang Pangulo pagdating sa pagresolba sa problema ng edukasyon sa bansa. Habang ang partido ng manggagawa, mas mababa pa sa 0 itong grade na ibinigay sa Pangulo. Ayon sa mga militante, kung ang laban sign ang naging simbolo ni dating Pangulong Cory Aquino, loser sign o talunan naman ang ibig sabihin nito para sa anak niyang si Pinoy. Oh, no. Nagkasakitan pa yung nagdag-rally dun sa DOLE. Pero kasi naman, may mga nambato na naman ng mga paint. No? So, sana talagang pinapakiusap, no, kung malayang makapaghayag, pwede naman, basta wag lang maninira ng mga gamit. Wala na nga tayong pampintat pondo. Actually, sa kada administrasyon naman, wala naman talagang nasa-satisfy. Oo, tsaka wala naman nagagawa yung ganun. Oo, well, yeah. Tsaka, alam mo yon, laging, may mga grupo na laging Ayan, no? oposisyon doon sa administrasyon kahit anong gawin mo, diba? Sa akin kasi okay lang naman na magpahayag. Wag lang manira ng mga, wala na nga pinta na maayos eh. Budget na naman yan. Budget na naman yan. Ay, nako. Kamusta ang... meron na ba kayong naisip, Iga, na double B? Morning. Pinoy? Bantay Binay. Okay, good mo. Binay. Hindi, kasi ito yung double B, yung mga dating Pangulo, di ba? Si dating Pangulo Estrada, Bantay Bigote. Oo. Si Pangulong GMA, siyempre, Bantay Bansot eh, di ba? Hindi naman napikon si Pangulong GMA noon. Oo, okay naman. Kaya naman dami. Bantay Buhok. Bantay baon, bantay babae, bantay baga, ang dami. Pero good morning mga igan. Kahapon mismo po sa unang hirit, si Tina Pangiliban Perez na ipit yata, no? Naibalita na natin na magkaroon ng aberya sa biyahe ng Bicol Express. Talagang express ng Philippine National Railways o PNR. Yung tren nagsimula muling ibiyahe papuntang Bicol Region. Ang dahilan ng pagtigil ng biyahe ng tren, lumambot po yung lupa sa Mesipocot sa Camarines Sur na nakaapekto sa mga riles ng tren. Kaya narito alamin natin kay Susan Enriquez ang naging aksyon na ginagawa ng PNR para tugunan po ang mga problema ng, Bicol Express. Susan? Yes, good morning. Igan, ako tama ho yan. Magandang balita ho yan sa mga kababayan natin na taga Bicol dahil meron na hong biyahe ngayon ang ating mga tren ng Philippine National Railways going to Bicol. Actually, yung umalis ho kagabi na alas 7 ay naasahan natin darating anytime today. Mga alas 6 dahil ang balita, pinakahuling balita po, ay nasa parting Laguna na sila. Although sinasabi nga, nagkaroon ho ng kaunting aberya, pero yun naman ho ay hindi dahil doon sa tren, kundi dahil doon sa kanilang dadaan ng relay. So ngayong araw po ito, aalamin ho natin ang mga amenities nitong ating Bicol Express train. Ayan, magkano ho ba ang pamasahe? Ayan, ano-ano ho yung mga ruta? Anong oras ho yung kanilang mga biyahe? Ayan. At syempre, yung mga bagong tren ho ito, paano ho ba natin mapapanatili itong bago at safe at magiging napaka-convenient para sa ating mga kababayan? Nakikita ho ninyo mga pasahero ito na sasakay dito sa ating commuter train na papunta ng Alabang. 5:35 po ang kanilang scheduled na departure dito ho sa kanilang terminal sa Tutuban Station. Kaya tutok lang ho kayo dahil pumasok ako kanina, medyo napakalamig na ho nung loob nitong tren na ito dahil ang bumibiyahe na lang daw ngayon na walang aircon, pero eventually ay magkakaroon na rin ng aircon at lalamig na rin ay yung papunta ho ng Biñang. Pero the rest, lahat ho ng tren na nagsiservisyo sa ating mga kababayan at sinasakyan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay air-conditioned na po. So may yan ho ang aalamin natin mamaya. Kaya tutok lamang ho kayo para malaman ninyo kung pwede ba kayong sumakay dito sa ating mga commuter train patungo sa inyong mga destinasyon. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. Ayan. Ang araw sumasakit tayo yan, papuntang Del Gallego. Minsan, pag economy, bababa ka ng Tagkawayan, Quezon, tapos mag-i-skates na lang. Tawag skates eh. Ito yung may mga bearings ng trolley, pero parang kariton. Ayan. Pag may kasalubong na tren, babaan kayo doon kayo sa gilid ng tren. Ay, nako naman. Hirap yan naman. mga mapuli dyan sa Kabikulan. Okay, pasadahan na po natin mga maksyong balita sa bagay ito sa ating Ronda Report. Isang kotse bumangga sa isang pader sa EDSA Kamuning sa Quezon City ay sa investigasyon.
Mabilis daw ang takbo ng sasakyan. At yan ang ronda report ni Oscar Oida. Oscar, di nga alam, dead end. Igan, mag-aalas 3 na madaling araw nang malaki sa alanganin ang mga sakay ng isang kotse matapos kang sumalpok sa isang poste dyan sa may EDSA Kamuning sa Quezon City. Sa pagkakasalpok, wasak ang unahan ng natulang kotse at bagamat may airbag ay nasugatan pa yung babaeng sakay nito. Base sa initial investigation, Igan, may kabilisan ang takbo ng natulang sasakyan at dahil nga umulan sa bumagdamag ay naging madulas ang kalsada. Kaya paalala na lamang ng motoridad, pag ganitong basang kalsada at ganitong panahon ng tag-ulan, dagdagan pa ang ating pag-iingat sa pagmamaneho. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, isang hindi pa nakikilalang bangkay ng lalaki natagpo ang nakabigti sa Dimasalang Bridge sa Sampaloc, Maynila. Hinala ng mga pulis, biktima siya ng summary execution. Yan ang ronda report ni Victoria Tulad. Victoria? Igan, natagpo ang nakabigti ang isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa gilid ng Dimasalang Bridge sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa mga pulis, posibleng biktima ng summary execution ang lalaki. May nakasabit kasing karton sa leg nito kung saan nakalagay ang mga katagang isa akong salot at holdupper at pusher. Salot ka din ba? Susunod ka na. Kwento naman ng mga nakatira malapit sa tulay, wala silang nakitang umaali-aligid na tao sa bahaging iyon bago nangyari ang krimen. Hindi rin daw nila kilala kung sino ang biktima lalo na't nakatape pa ang mukha nito. Patuloy naman ang investigasyon ng mga kinauukulan sa kaso. Igan? Maraming salamat, Victoria Tulad. Naku mga Igan, yung mga nanonood ngayon palabas pa lang, yung mga motorista nating dumaraan sa South Luzon Expressway o SLEX ha, SLEX. Paalala po, simula ngayon alas 6 umaga, mahigpit na nila ipatutupad ng pamunuan ng Manila Toll Expressway System yung speed limit sa SLEX. Narito po ang speed limit dyan. 60 kilometers per hour ang pinahintulutang pinakamabagal ha, habang 100 kilometro naman kada oras ang pinakamabilis. So 60 to 100 kilometers per hour. Ito raw ay para maiwasan ang sunod-sunod na aksidente sa expressway. Gamit ang bago nilang biling speed gun, babantayan ng maigi ang mga sasakyan dumadaan mula Alabang Viaduct hanggang Santo Tomas, Batangas. Bibigyan mo ng ticket ang mga lalabag sa speed limit at kukumpiskahin din ang lisensya ng mga pasaway. May multa din sa mga patakbo ng sobrang bilis, pati yung sobrang bagal. Kailangan din sumailalim sa seminar ang mga mahuhuling lalabag. Random checking din po ito sa gagawing pamunuan ng SLEX at wala silang palalampasin sa pagpatupad ng speed limit. Ang pagpatupad po ng speed limit sa South Luzon Expressway, pag-usapan natin mamaya sa Talakyan with Igan. Yan. So, pag weekend, huliin nyo yung Porsche puti, ha? Meron ba? Para niya sa SLEX. Sino yan? Hindi naman sila siguro makikipaghabulan, tatawag nila dun sa toll. Pagdating doon, tsaka huhulihin. Hindi, ano daw bilis. sa LTO na raw magpaliwanag. Kasi usually, i-record yan. Pag nag-renew ka ng lisensya, makita mo, dami mong violation. So, hindi ka naman kailangan magbaon ng 1,500 o kaya 2,000 pesos. Kasi sa Commonwealth, di ba, alam naman natin. Oo, Ilan lang yun, tapos habulan pa. Hindi naman ito. Okay, ingat-ingat at narito na po ang iba pang mga balita at impormasyon manggagaling kina Suzy, Lynn at Edu. Good morning! Good morning, maraming salamat, Igan. Good morning! Morning! Kaya naman po, kung dito sa atin, sa Metro Manila, may mas maigpit na smoking ban, sa bansang Belgium, bawal na rin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Simula ngayong araw, bawal ng manigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Belgium. Kasama na ang mga restaurant, casino, at nightclub. Ang mga naninigarilyo pwede lang sa mga lugar kung saan may air vents at sa mga lugar na hindi nagsuserve ng pagkain o inumin. Kalusugan ng tao ang pinahahalagahan nila sa pagpapatupad nito. Nagsimulang mauso mga smoking ban noong 2004. Nang pangunahan ng Ireland ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Naku, baka wala na pumunta sa casino. Di ba sa casino usually yun, lahat sila eh. Dala ng tensyon tsaka nervous yun eh. Correct. Kung nanalo, matatalo sila. Lalo kung talo ng talo. At sa Amerika naman, arestado ang